It is really sad what has happened to the immigration system over the last decade. Before this Liberal government, there was a consensus. Canadians welcomed immigrants in generous numbers, but in numbers that we could absorb. We had enough housing, health care, and jobs for people who came in. Everyone integrated well, lived in beautiful neighborhoods side by side, all different faces from different places and races getting along in harmony. It's incredible to think we had the system of immigration that was the envy of the world. Literally, other countries from all around the world said, how did Canada do it? 10 years of Liberal government, the rest of the world is looking at us and saying, how did the Liberals screw this up so badly? They've been adding people 3 times faster than homes and jobs, which has created shortages. They brought in too many too fast. They've allowed massive abuses of the international student, temporary foreign worker, and asylum claim system with rampant fraud that happened right under their nose. And as a result, our youth can't find jobs or homes. So it is very sad that the Liberals have been able to destroy the system so badly in such a short time. Mark Carney promised to be different. Instead, he's worse. He's kept Justin Trudeau's immigration numbers. He's allowing corporations to bring in a record number of temporary foreign workers this year at a time when youth employment numbers are their worst in 3 decades. So while our young people can't find jobs, employers are able to exploit temporary foreign workers by giving them lower wages and terrible working conditions. Let me be clear. Immigrants are not to blame for this mess. They simply followed the rules that the Liberals created, or the lack of rules. They just want to have a better life. And in many cases, they are the victims of a system that abuses and rips them off at the same time as destabilizing our housing, job market, and social services. So the blame does not rest with immigrants or with the broader Canadian population. It is 100% the result of reckless and irresponsible Liberal decisions. Our approach will be to end the temporary foreign worker program so that Canadian jobs go to Canadian workers, to bring the numbers down, bring in the right numbers and the right people to fill jobs we actually need to have filled, for which there are no Canadians, to keep criminals out of this country by having stronger security standards at our borders, and always and everywhere to put Canada first in all of our immigration decisions. Yan, panibagong araw at panibagong buhay, Canada na naman tayo mga kamamaw. Yan, ngayon nandito tayo sa backyard at ako yung maglilinis-linis ng mga tahon. Nakailang linis na tayo dyan pero until now maano pa rin talaga eh. Kumbaga okay na rin kasi naubos na siya. Naubos na yung mga dahon. So it means kung kakaligayin ko to, if konti na lang ang nasa ibabaw ang babagsak. So ayun mga kamamo, kaya pala ako nag ano ngayon. Ayan, ayos ko lang tong gate. Ayun, kaya pala tayo nag vlog ngayon mga kamamo dahil nakita nyo naman din sa unang video na pinapap natin nagsalita si Olivier about na bakit matinding higpit at matinding higpitan ang nangyayari dito sa Canada. And then maraming mapapauwi ngayon sa parang 49 million ata na mapapauwi na temporary resident ngayon 2025. So nakakalungkot kasi mga kamamaw yung biro yung kadama yung mga ating mamamayang mga kababayang Pilipino na mauwi ngayon na kumbaga baynalo na hindi sila napunta sa tamang timing ng pagkakataon na nagsubok silang pumunta dito sa Canada at baka sakaling gumandang buhay or maging maayos kasama ang pamilya ay hindi natapat ngayong panahon ngayon dahil napakahigpit. So ayan, pag-usapan lang natin mga kamama, ito ay based sa aking opinion lang. Kung may mga sarili kayong opinion, pwede kayo mag-comment dito sa ating comment box. So nasa doon sa sinabi ni ni Olivier ay hindi naman kasalanan talaga ng mga immigrant. Hindi naman kasalanan ng mga workers na nagtrabaho dito sa Canada. Bakit naabuso o bakit nagka problema yung system. So sinasabi ni Olivier na parang sa pamamalakad, sa pamamahala ng Liberal Party kung bakit nagkaganito ang sistema ng Canada, na parang yung iba kasi naabuso kasi talaga mga kamamaw, maraming
employer din or marami ding tao dito sa Canada. Hindi ko na lang babanggitin yung mga lahi. Kasi para sa akin kasi may nag-comment din dun sa ating Facebook na parang kung pwede lang talaga na yung mga matitino, wag na lang matapos. Kaso nga lang, di man natin malalaman. Diyos lang naman ang nakakaalam kung sino ba talaga yung gumagawa ng tama at legal, kung sino yung gumagawa ng masama at illegal. So, hindi natin maaning, kumbaga tao lang tayo, nagkakamali tayo. Hindi natin ma-judge or, hindi naman sa ma-judge pala, hindi natin mahuhulaan kung sino ba talaga yung gumagawa ng tama until now na mga hindi pa nakikita o hindi pa nahuhuli. So, ang inaano ko lang is, yun nga, sayang dun sa message nga niya dun sa Facebook ay na, pero medyo nag-ano rin ako na tama nga naman, bakit naman kung pwede lang di ba, kung sino na lang, hindi sa parang Pilipino lang to, kahit sino-sino mang nasyon na nandito sa Canada, kung sino na lang sana yung matino, na lang sana yung iwan na lang, wag na lang madamay dun sa mga papauwiin, di ba? Nangyari ngayon mga kamama, kasi talagang napakahigpit ngayon ng Canada. So nakakalungkot sa mga kababayan natin na uuwi ngayon. Ang daming umuwi mga kamama. Pinay na ninyo yung video. Usual maraming nagbibideo na nasa airport sila na nagbaka sakali kaming magkaroon ng magandang buhay dito sa Canada. May nabasa pa ako na 10 months daw silang nagsubok dito sa Canada. Talagang wala daw chance sila na magkaroon silang makapag-apply ng permanent resident. So ngayon, ang decision nila is lipat na lang daw sila ng Australia. So lipat na lang sila ng Australia. Baka sakaling doon gumanda ang chance sila, magkaroon silang pagkakataong magkaroon ng magandang oportunidad na magkaroon sila ng permanent resident doon sa Australia. So lipat-lipat lang sila. Wala namang isabi nga nila may nababasa pa tayo na moron ano to mga kamamaw, yung mga sa iba vlog natin, moron ito yung mga nababasa natin na kababayan natin na vlogger na may nagpost pa na until nandito pa kayo sa Canada, until wala pa kayong naririnig na papauwiin kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. So usual kasi ngayon nangyayari, may ibang senaryo na yung contract nila is 2 years, ay may 5 months pa sila sa 2 years na yun, binibili na silang ticket ng mga ano nila, employer nila, para bumalik sa kanilang mga bansa. So sabi nga nung isang vlogger na yun, shoutout sa iyo, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, hanggat hindi pa kayo binibili ng ticket, huwag kayo mawalang pag-asa kasi naandito pa kayo sa Canada. Malay natin alam mo yung ganon, kumbaga nandun pa yung pagkakataon mo na ikot-ikot ka pa rin. Wala namang masama mga kamamo kung magbabaka sakali ka, dahil kung itatry mo yung best mo, maganda pa rin mga kamamo yung wala kang regret pag umuwi ka ng Pilipinas. So sakaling talagang hindi ka pinala at nauwi ka ng Pilipinas, maganda pa rin yung umalis ka ng Canada na wala kang regret. Pero syempre sa legal na proseso ang gawin mo para at least kumbaga taas no kang uwi ng Pilipinas na ginawa kong lahat, tinry ko yung best ko. Magta-try na lang uli ako pagbalik ko ng Pilipinas. Kung sakaling swerte ulit tayo makabalik dito sa Canada, babalik yun. Ganun na lang sana yung mga mentality ng tao na wag more on negative na parang lahat naman tayo mga kamamo is may mga pinagdaanan din dito when it comes sa paglalakad ng mga papel, pag-apply ng permanent resident. Hindi naman magkakaiba yung istorya natin, pero syempre kahit pa paano halos karamihan ng mga Pilipino dito sa Canada na ngayon nagkaroon papel na is dumandi sa mga ganyang pagsubok. Hindi rin naman nawala ng pag-asa. Yung iba marami talagang pagkakataon na talagang parang walang-wala na, tas biglang ayan na, alam mo yung ganun, kumbaga laban lang, sabi nga nila laban lang tayo mga kamamong, huwag tayo mawala ng pag-asa. So ayan na, sa sinabi ni Oliver na parang nasobrahan sa hindi kumbaga mas lalo pa daw lumala nung hinawakan pa ni Mark Carney yung Canada. Mas lumala pa nung time na hawak ni Trudeau yung Prime Minister ng Canada, dinalipat kay Mark Carney na siya na yung pamalit na bagong Prime Minister ng Canada. Mas lalo pa daw lumala, mas lalo pang naging mahirap sa mga sa mga nagbabaka sakaling magkaroon ng magandang kinabukasan dito. Ngayon napakahirap,
higpit na ngayon na talagang uwian na. Goodbye Canada na. So ay mahalo-halo yung vlog natin mga kamam. May times na kung ano yung naging pabor dun sa magiging pabor sa mga Canadian citizen na nandito na kapag sakaling matuloy ba yung mass cancellation. And then at the same time binablog din natin yung mismo mga kababayan natin, yung mga TFW na hindi na talaga magkakaroon ng chance ngayong taon. So hintay-hintay lang mga kamama. So ilang naman yung binlog natin. Gusto ko lang ilabas yung aking tag dito, nararamdaman yung opinion para sa mga Pilipinong pauwi ng Pilipinas na ngayon na hintay kayo sa susunod na chance, baka sakaling sa susunod na pagkakataon ini yung inyong hinihintay o yung isasabi nilang Canada Dreams. So ayun mga kamamaw, sana na-enjoy nyo itong short video na to. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga gustong magbigay ng kanyang opinion, maglagay lang kayo dito sa comment box. So mga kamamaw, maraming salamat. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.